Hi guys, in this video pag-uusapan natin itong Ragnarok V. So, ngayon ko lang nakita itong Ragnarok V and nakita ko kasi na pwedeng pang play tour nitong game na to. Kasi sumali ako dun sa Buy and Sell group chat nila and nakikita ko yung mga items kung magkano. And yung mga items nila dun ay mataas-taas na din yung mga presyo, yung mga presyohan. So, maganda siyang i-grind. Kaya naman, dito sa video na to mag-start tayo. Mag-uumpisa tayong maglaro ng Ragnarok. So, susubukan natin siya ngayon and gagawan ko siya ng video kapag nakakakuha tayo ng mga items at nabebenta natin. So iga-grind natin itong Ragnarok V starting ngayong araw. At syempre i-document ko lahat ng mga gagawin ko dito para makita nyo kung paano din kumita sa mga MMORPG na RMT or Real Money Trading. So tara, start na tayo maglaro ng Ragnarok V. So ito, mag-start na tayong mag-create ng character. Okay, ito yung mga pipiliin nating mga buhok, babayang character natin. So may headgear tayo dito, pwede tayong mamili ng headgear. May pusa, may jelly, may itlog, may satanas. Ito ang piliin natin, si satanas. Tapos yung mata, hanap tayo ng malupit na itsura dito. Ito, so hindi niya bagay yung buhok, masyadong mabait yung buhok. Papalitan natin yung buhok mamaya. And syempre kung ganyan yung itsura niya, dapat red yung mata niya. So yan, red na malaki yung pipiliin natin. Tapos itong buhok niya, yan, dapat itim para babagay siya dun sa sungay. Or ito na lang. So maganda yung character creation niya, no? Talagang pwede nating i-customize, kaso hindi nga lang fully customize yung character dito. May mga preset na sila, hindi katulad dun sa ibang game. Papangalanan natin siya ngayon na Devil. Okay? Sana hindi pa nakukuha itong pangalan na to, Devil. Oh, hindi nakuha yung Devil, guys. Wala naman sigurong player na gustong maging Devil, or baka wrong spelling lang yon kaya hindi pa siya nakukuha. Okay, so dito meron na tayong stat. So may power dito, 92 na yung power niya, and yan yung class natin, novice. Gagawin natin itong warrior na Agi build. So puro Agi na lang ang pipiliin natin dito. Okay natin para mabilis siyang tumira. Subukan lang natin kung malakas yung ganong klaseng build. Kapag hindi naman, i-reset na lang natin. So anong mga meron dito? May quest, and makikita nyo dito guys, may mga nagbebenta na ng mga items nila. Ayan, diamonds yung currency. So diamond yung currency dito. Ang gagawin daw natin ay syempre mag-ano tayo, magko-quest lang tayo dito. Gawin lang natin lahat yung mga quest. Keep. Okay, click ulit natin yan para mag-quest siya. So gawin natin siyang warrior. Tignan natin yung magiging itsura ng character natin. So ito yung gusto natin na character, swordsman pala. So magiging knight siya. Ganyan yung itsura niya pag knight na siya. And magiging yan, lord. Meron namang isang crusader. So may shield dito, paladin. Pero hindi tank yung gagawin natin. Gagawin natin siyang DPS na Agi build. So ito ang pipiliin natin, swordsman, knight pala. And dito naman may thief, may rogue. Yan yung tsura niya kapag rogue na siya. May stalker. Okay, maganda rin. Ito naman archer, hunter, sniper. Tapos may ibang job siya na nandito, dancer, tsaka gypsy. Tapos may mga iba pang job dito na hindi pa na-unlock. Tignan pala natin yung ibang job nung thief. Merong assassin, may assassin cross, may rogue, may stalker, pinakita ko na yan kanina. Dito naman merong sage, professor, wizard, high wizard, acolyte naman to. Meron silang monk, champion, may high priest, tsaka priest. Ito merchant naman ito, may blacksmith, whitesmith, alchemist, and creator. So yan yung mga classes. Back na tayo dito. And yan, maglalaro na tayo. Gagawin na natin siyang swordsman. Quest na lang muna ako dito. Kung mapapansin nyo dito guys, maganda ito kasi bawat palit niya ng damit nagbabago din yung itsura niya dito in game. So yan yung mga gusto kong MMORPG, pwede nating bihis-bihisan. Yan, meron na din siyang backpack. Nakakuha tayo ng backpack niya. Libre lang yan guys.
Yun, nakakuha tayo ng peko-peko. Okay, may peko-peko na tayo. Eto, nabigyan pa tayo ng hot equip natin. Kaso baka mawala yung sungay. Hindi. Sana hindi mawala yung sungay natin. So, pinapapili tayo dito kung innocent or classic. Syempre, dito yung pipiliin natin para color blue, kakaiba. And merong na-open dito na ibang quest. Hindi na siya main quest. Nung level na ba natin? Wala, may 35 points agad. Hindi natin napansin yun ha. Bawat quest pala dito, malaki yung binibigay na po. Agi lang ang kukunin natin. Tignan natin kung anong mangyayari. Agi tsaka strength yan. Di natin yung strength. Baka yun yung pangpalakas niya ng attack. So maganda din dito kasi manual din yung pag-add nyo ng stat. So depende sa inyo kung paano nyo papalakasin yung character nyo. Meron na namang ibibigay sa atin. Hindi natin alam kung ano tong item na to. Tignan na lang natin mamaya. Level 12 na pala tayo. Magka-class change na tayo. Ang bilis. Kaka-start lang natin. Yan, class change na tayo guys. Mapipili na natin yung swordsman natin. So mabilis lang siya. Hindi siya katulad nung classic na Ragnarok. Eto na. Dito na tayo sa Angel. Kung saan tayo magka-class change. Skip na natin yan kasi excited na ako mag-class change. So yan, pipili na natin swordsman. Yan daw yung mga skill na ibibigay sa atin. Okay natin. Skip. Quest clear. Nakapag-class change na ba tayo? Tingnan natin. Oo nga, nakapag-class change na yata tayo kasi may 10 points na naman dun. Ilalagay ulit natin sa Agi. Ito nga pala yung event nila. May Songkran event sila. Dito na tayo sa Frontera. So, meron pa rin siyang shield. Dapat swordsman na tayo ngayon. Dapat isa na lang yung sword niya na malaki Hanap na lang tayo. Inventory. Equip. Wala pa dito. Baka kailangan nating mag-quest para makuha natin yung sword niya na malaki. Ay hindi, novice pa lang pala tayo. So magko-quest tayo dito para dun sa job. Papatay lang tayo dito ng 5 poring. Dagdagan ulit natin ng Agi para bumilis siya. Okay, equip lang natin yung mga yan. And eto na, mag-change job na talaga siya. Okay na natin. Would you like to change your class to this? Okay, na-change class na ba? Novice pa rin. Talk to Camrys daw. So may gagawin pa pala tayo. Okay, teleport na tayo. Dito na tayo kay Camrys. Okay na natin yan. Skip na natin yan. Yan, gagawin na niya tayong swordsman. May mga cinematic pa siyang ganito guys. So ang ganda Yan, mamajikin niya tayo para isa na tayong ganap na swordsman. Tignan natin kung magbabago ang kanyang kasuotan. Kapag hindi naman hayaan na lang. Ayun, nagbago na nga. With this power given to you, swordsman ka na, sabi niya. Check natin. Yun, swordsman na tayo. So i-back na natin yan. And talk to Toledo na tayo. Next na quest. Ito may mga pa-event silang ganito. Yung next na i-discover natin dito, tutuklasin natin kung paano makakuha ng mga item na mamahalin para ibenta. So para makapag-play turn tayo dito. Grabe yung mga item na nakikita ko sa buy and sell dito. May mga 16k, 8k, 5k. Tignan natin kung totoo yung mga yun guys. Pero para sa akin totoo naman kasi marami namang nag-babaying ng mga ganong klaseng item. Kahanap talaga sila ng ganong item. Mga mamahalin na cards. Baka may mga weapons din na mahal. Ganyan. Pagkakitaan natin. Okay. Ito yung quest natin ngayon. Mag-gardening tayo. So, kailangan nating pumatay ng 5 fabre. Yan. May points na naman. Agi ulit. Okay. Tignan natin kung anong mangyayari dito sa character na to kung puro Agi. Medyo bumibilis na siyang umatake Pero mahina yung banat niya. So, kailangan yatang lagyan din ng strength. Nakalimutan natin yung skill. So, pwede pala nating iset yung skills niya dito. Provoke. May 4 tayo na dagdag sa skill. Ito, bash. Kailangan yata natin yung bash to. Blade strike. Kailangan din natin yan. Healing power. Ito, may healing tayo. So, 2 bash muna tapos strike and healing power. Passive to. Active. So, 2 lang muna yung active natin. And tara na't mag-quest ulit. Ayan, lumambitin siya dito. Okay, ang gagawin daw natin dito ay samahan natin itong isang swordsman para pumatay ng mga rabbit. So ayan, papatay tayo ngayon ng mga rabbit ba to o hamster. And kung makikita nyo, may crit na tayo kahit hindi pa tayo naglalagay sa lock. Hindi ko alam kung bakit siya nagkikrit. Wala naman tayong lock dito. Pero hayaan na natin yan. Ang importante ay yung mahalaga. Sana bumilis yung atake niya. Yun lang yung gusto kong nakikita sa Ragnarok na mga games. Yung mabibilis ang atake.
Okay, nag-i-investigate na siya para tayong alipin dito ng laro guys. Kung ano yung nasa main quest, yun lang yung susundin natin para mag-level up tayo ng mabilisan. Pero kapag tinatamad naman kayo, pwede kayong mag-auto lang dito. Nakakapag-farm naman siya ng kung ano-ano. Okay, eto na. Kakalabanin na natin yung lolo ng mga rabbit. Ito yung pinakamalaki. Rektahin na nating patayin yan kasi baka matalo pa tayo eh. Hindi ko lang sure kung kayang-kaya nating patayin to. And yan, nakaya natin siyang patayin. So, feeling ko malakas nga yung ginagawa nating character dito. Ito yung event nila, Songkran event from April 10 to 30. Makikita nyo yan dun sa Battle Pass. Okay, main quest ulit tayo. Alipin tayo ng main quest dito. And yan na. Keep natin to. Deliver natin kay Toledo. So, mapapansin nyo, wala tayong mount. Wala siyang sinasakyang mount. Nakakuha naman tayo yata ng peko-peko kanina. Pero hindi natin sure kung nakuha natin yun. Pero i-follow lang natin itong main quest kasi syempre i-guide niya tayo kung paano tayo makakuha ng mount natin. So ilang minutes pa lang tayong naglalaro, level 15 na tayo at dadagdagan na naman natin yung agi natin and strength. Okay natin yan. Ayun, so nakapag-summon na tayo ng pet. Ganun lang pala gagawin. Isa-summon lang pala dito. So, color blue yung ano natin. Pet na, pet mount pala. Yung mount natin. Kita nyo dyan, oh. May mount na tayo, guys. Okay, yun siya, oh. Sobrang liit, pero pag sinakyan niya, sobrang laki. So, meron din tayong collection dito. Hindi natin alam kung ano yung mga collection na yan. Saka na natin pag-aralan yung mga yan. Saka na natin tuklasin yung mga collection na yan. Ito muna, summon. Okay, nakapag-summon na din tayo ng Manika. Mercenary pala yun. Mercenary. Skills. Okay, meron tayo ulit dalawa dito. Lalagyan natin yung bash para ma-open itong magnum break. Tapos yung magnum break ang pipiliin natin. And okay natin. Yun. Tatlo na yung skill natin. Ito yung mga sinasabi ko na nagbebenta. So yan. 1 to sell. 1.4k Dayas for 1.5 PHP. Selling sync. Ito din. 1k Dayas, 20M Zenny. Mga ganyan. Yan yung mga bumibili, buying 4k Dayas. So, ibig sabihin, pwede talagang pagkakitaan to. Ito naman, selling ng character, 3k Gcash. Ito naman yung sinabi ko, 16k PHP. So, mura na daw yon, napakamura daw. 16k PHP, anong item kaya to? Card siya. Zenny and Dayas, 700 take all. Ayan, so ganito pala yung RMT guys ng Ragnarok. Okay din. So, hindi lang pala sa mga crypto games pwedeng kumita pati dito sa mga RMT. Yun nga lang hindi natin sure kung gaano siya ka-safe. Kailangan yata ng mga middleman dito. So, subukan din natin mag-try na gumamit ng mga ganyan, mga middleman. So, balik na tayo dito sa laro. Ayan, new quest, new episode quest is available, sabi dyan. May sub-quest, may scroll. Ito yung mga pang-level up, guys. Main quest, sub-quest, scroll na quest, party quest, guild quest, class change, event, episode, daily. Yan, para mabilis kayong mag-level up. So, yan. Yung advice ko nga pala sa mga intro boys, huwag kayong mag-intro, guys. Masama yun. Kung anong nasimulan nyo, tapusin nyo. Kasi hindi nyo alam, baka kikita kayo dyan, di ba? Tumagal kayo sa laro. So, anong lesson natin dito sa video na to? Ang lesson dito, guys, sa video na to, and swerte kayong mga nanood hanggang dito sa huli kasi sasabihin ko yung lesson dito sa end ng video. Ang lesson ay, patience is a virtue, okay? Malay nyo, makachamba tayo dito ng mga mamahalin mga items din tapos ibebenta natin. Pag hindi naman, edi benta na lang natin yung character natin. So, next episode natin, papalevel up ko muna to. Gagawin ko siyang swordsman tayo ngayon, di ba? Gagawin ko siyang knight. So, magiging knight na siya sa next episode and susunod, Lord Knight na. Hanggang sa mapunta tayo sa Rune Knight and yung 5th class na knight. Di pa alam kung anong ipapangalan. And ito nga pala yung mga shop nila. Kung may mga shop silang ganyan na pwede nyong i-click tapos pwede kayong bumili. Meron din dito parang auction house. So sa level 19 pa siya pwedeng ma-open. Ipapakita ko yan sa next video natin. So pwede tayong magbenta-benta din dyan ng kung ano-ano. Hindi ko nga alam kung bakit nagbebenta pa sila dito sa mga kalsada nitong mapa na to. Pero classic na Ragnarok ganyan din dati pag sa Ragnarok may mga nakaupo dyan pero mga merchant lang ang pwede. Ngayon kahit na anong character pwede yate. So
bali yun lang guys yung about dito sa first video natin. So episode 1 pa lang yan ng Ragnarok na content natin, Ragnarok V na content natin, and very interesting na. Paano na lang kaya yung second episode? So kung gusto nyo abangan yung second episode, make sure na mag-subscribe kayo and click the notification bell para mano-notify kayo kung may second episode na tong Ragnarok. So bali yun lang guys, maraming salamat, bye bye.